Gumulong na ang House Committee on Justice sa pagtalakay sa dalawang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang sinuri ng komite kung ang De Jesus at Makabayan complaints ay sufficient in form. Ang sufficiency in form ay nangangahulugang kumpleto ang mga dokumento at nasunod ang tamang proseso ng pagpasa ng reklamo. 46 na congressman ang bumoto pabor para sa sufficiency in form ng De Jesus complaint. Ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court na walang due process sa ating sariling bansa. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust, ang hindi pagbito sa mga program appropriations at special provisions nito sa ating mga national budget. Ang di umanong paggamit ng droga ng Pangulo at unfitness upang mamuno kasama rin po dito. So, Madam Speaker, Madam Chairman, naniniwala po ako na ang verified complaint ng atin pong private individual na si Attorney Andre De Jesus ay sufficient in form. Ang mga binanggit ni Congressman Nisay ang naging batayan ng kanilang reklamo. Para naman sa Makabayan Block, inabuso raw ni Pangulong Marcos ang pondo ng bayan dahil sa talamak na korupsyon sa flood control. Nagkaroon din umano ng betrayal of public trust sa panig ng presidente dahil sa laganap, sistematiko at sentralisadong paglima sa kaba ng bayan buhat ng mapatalsik ang ama niyang diktador noong 1986. Inihambing nila ang Pangulo sa kanyang ama, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa mga alegasyon ng nakaw na yaman. Gayunman, kinisyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang kakulangan ng notaryo sa reklamo ng Makabayan. If we will go back again, after the complaint, there is a verification. That was where it is signed. But there is no notarization on that. And then it goes to the jurat. The jurat, there are no signatures, and the jurat was the one that was notarized. Fatally defective para kay Rodriguez ay isang law professor ang reklamo. Bagay na itinanggit, dinipensa ng endorsers ng Makabayan complaint. Sa huli, nanaig ang mayorya at idineklara ring sufficient in form ang reklamo. Hindi naman nagustuhan ni Manila Representative Benny Abante ang desisyon, kaya nag-walk out ito sa hearing. This is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Magpapatuloy sa Martes, February 3 ang hearing. Dito na pagdedesisyonan kung sufficient in substance o may sapat ba na bigat ang mga paratang para ituloy ang full-blown impeachment hearing laban sa Pangulo. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Huwag magpaka-ipokrito at maging bulag-ubingi dahil wala silang ginawa sa lantarang korupsyon na nakaraang administrasyon. Yan ang eksaktong sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang reaksyon sa motorcade itong Sabado sa Metro Manila na nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga nanguna sa motorcade ay si dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Yusek Castro, naging tahimik umano noon sina Defensor at mga kalyado ng dating Pangulong Duterte sa mga isyu ng korupsyon sa nakaraang administrasyon. Ito kahit inamin mismo ni Duterte na may mga ghost project din sa kanyang termino. Sagot naman ni Defensor, ang problema ay ang kasalukuyang administrasyon at hindi ang nakaraang Duterte government. Tanong niya, bakit paulit-ulit ibinabalik ng Malacanang ang usapin sa nakaraang pamahalaan? Ang sagutin niya dapat, yung korupsyon sa ngayon. May korupsyon ba sa ngayon o wala? Kung meron sa korupsyon sa ngayon, involved ba presidente o hindi? Giti Defensor, iniiwasan mo noon ng gobyerno na makauwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Ayon sa dating kongresista, may mga hawak daw si Ko ng mga ebidensya na may kaugnayan sa Pangulo. Kasi yung sinabi ni Zaldico, hindi yun kwento o hearsay. Yung sinabi ni Zaldico ay kanyang personal knowledge. Siya ang kanilang chairman ng appropriations. Siya yung sinasabing tirador doon sa budget. Bilang chairman ng appropriations, ginagawa niya yung mga kinikwento ko ngayon tungkol sa budget na nangyari sa 3 taon. Bukod kay Zaldico, idinitalya rin ni Defensor ang iba pang mga personalidad na umunoy nag-uugnay kay Pangulong Marcos Jr. sa isyu ng korupsyon. Ngayon, ang sabi ni Zaldico, hindi eh. Meron kang 100 bilyon, pinapasok mo ka sa akin, nag-deliver ako ng 25 billion. Nagdi-deliver ako sa iyo ng 2 billion a month. Ang sabi ni Sergeant Gutesa, ako yung nagdadala ng pera. Ako yung nagdadala ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver ako ng pera kay Traigib, Ulaybar, na Yusek ng Education, at kay Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ay tao
ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Trey Gibolabar ay tao naman ni Secretary Amina Pangandaman. Personal knowledge ang sinasabi na to. So, ang tanong dito kay Yusek Claire Castro, di ba dapat sagutin nyo to? Bakit involved ang mga taong to? Ito ba pinaikutan ng presidente ninyo at nangyari to at wala siya nakuha pera? Dahil dito, hinamon ni Defensor si Yusek Castro na sagutin ng diretso ang mga isyong ibinabato laban sa Pangulo. May sagot naman si Castro kung paiimbestigahan ba ng Malacanang ano nga personalidad na idinawit ng dating kongresista. Di ba dapat ipatawag lahat ng mga taong to at tingnan? Kaya nila ayaw patawag kasi totoo ang sinasabi ko. At Yusek Claire Castro, totoo ang ginagawa namin na pagsalita at para gawing accountable, no? Gawing para ang presidente ay managot dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Katulad ng ating sinabi, moving forward po tayo para sa ekonomiya. Ang lahat ng pag-iimbestiga po ay nasa kamay na po yan ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.